Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon dito ngayon sa panibagong araw, sa pagpasalamat sa Diyos, sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. At bitbit sa ating puso't isipan ang ating mga sariling kahilingan. At isama din natin ngayon ang kahilingan ng ating mga kapatid na nasa kanilang tahanan, nasa ospital, sa banig ng karamdaman. Atin din pong isama sa panalangin ang mga intensyon ng ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa lahat ng social media platforms ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Kaya mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa araw ding ito, ating ginugunita ang buhay kabanalan ni San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagkadarang sa liwanag na ito ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikem at Bitmelo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng insena sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalita nito ni Huwatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw. Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghahari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin."
Ngunit sumagot ang igos, kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, ikaw na ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lamang tugunan, poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpala at pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya at makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa sa isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumuroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila,
Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa rin sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa namin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang maganda at mapagpalang araw ng Miyerkules po sa ating lahat. Mga kapatid, kung minsan ang buhay nating mga Pilipino ay parang politika. Kasi tayong mga Pilipino, pag halubilo, nakiugnayan sa ibang tao, para rin tayong politiko. Sa anong aspeto ba? Ating balikan ang ating dalawang pagbasa. Sa ating unang pagbasa, ating narinig ang usapan ng mga puno kung sino ang dapat mamuno sa kanila. Ang ulipo, ang igos, at ang ubas ay tumanggi dahil alam nila na may mas mahalaga silang tungkulin. Pero ang tinik na walang silbi, siya pa ang nagyabang at gustong maghari. Parang sa atin din lang yan, mga kapatid. Hindi po ba? Minsan, yung mga dapat mamuno ay ayaw dahil alam nilang mabigat ang responsibilidad. Pero yung mga walang malasakit sa kapwa, sila pa ang agresibong gustong umupo sa pwesto. Ito yung mga Jollibee sa ating lipunan ngayon. Mga bibida-bida, gustong makilala. Kaya ang paalala sa atin dito, mga kapatid, na ang tunay na pamumuno ay hindi maghari-harian, hindi magbida-bidahan, kundi ang maglingkod ng totoo sa sambayanan. Sa ating ebanghelyo ngayon, iba naman ang tema ng kwento. Tungkol sa manggagawa sa ubasan. May nauna, may nahuli, pero parehong tinanggap ng bayad. Sa tingin ng iba, lalo na yung mga nauna, hindi patas ang nangyari. Pero ano ang sabi ng may-ari ng ubasan? Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo ng 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maanok ba kung ibig kong upahan ang nahuli tulad ng upa ko sa iyo? Dagdag pa niya, wala ba akong karapatan gawin ang aking maibigan sa aking ari-arian?
At ito ang pinaka-common na answer sa lahat. O baka naiinggit ka lang? Ibig sabihin, mga kapatid, ang pamantayan ng Diyos ay hindi kung sino ang nauna, kung sino ang matagal na naglingkod, kundi ang lahat ay naaayon sa kanyang biyaya at sa kanyang awa. Mga kapatid, di ba parang tayo din yan? Sounds familiar. Madalas tayong kumpara sa iba. Bakit siya mas mabilis umasenso, mas matagal na akong nagsusumikap? Bakit siya nakatanggap ng biyaya, mas mabait naman ako sa kanya? At kung ano-ano pang mga dahilan upang mainggit at ikumpara ang ating sarili sa iba. Pero si Jesus sa ating ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin, huwag tayong manginggit. Ang bawat isa ay may oras at may biyayang naaayon sa Kanya. Ang mahalaga ay ang pagiging bukas natin sa Kanyang tawag kahit anong oras man niya tayo tawagin. Sa araw din ito, mga kapatid, ay ating pinararangalan si San Bernardo Abad. Isa siyang tao na hindi naghanap ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Sa halip, pinili ni San Bernardo ang buhay ng panalangin, disiplina at paglilingkod. Hindi niya hinahanap ang sweldo ng mundo, kundi ang gantimpala ng Diyos Ama sa langit. Kaya siya naging ilaw ng simbahan at huwaran ng tunay na pamumuno, hindi ang pamumuno na para sa sarili, kundi para sa kapatiran. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba ay gaya ng tinik sa unang pagbasa na naghahangad ng kapangyarihan pero wala namang malasakit sa iba? O ako ba kaya ay gaya ng mga manggagawa sa ubasan na handang tumanggap ng biyaya ng Diyos kahit kailan ito darating? Pangatlo, kaya ko bang tularan si San Bernardo na pinili ang paglilingkod kaysa sariling kapakanan? Mga kapatid, sa huli, iisa lang ang tunay na gantimpala, at yan ay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya kung sa mundo ay mahalaga ang pataasan ng katungkulan o ng pwesto, kay Kristo naman mahalaga ang magiging mapagpakumbaba at maglingkod ng buong puso sa iba. At sana sa araw na ito at sa mga susunod na araw ng ating buhay, tulad ni San Bernardo at ng iba pang banal na nauna sa atin, piliin din sana natin ang biyayang walang hanggan kaysa pansamantalang kaligayahan. Siya nawa. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, ipamalas natin sa Diyos na ating Ama ang pakikiisa natin sa Kanyang bugtong na anak. Hingin natin sa Kanya ang mga biyaya na magpapatatag sa atin upang manatili tayong kasama ni Kristo. At ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na inihatid ni Kristo sa daigdig ay mapalaganap ng simbahang katolika at nawa ipagkaloob ng Diyos na ang inang simbahan ang naging daan upang magkaisa ang pananampalataya sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
upang ang apoy ng pananampalataya na dinala ni Kristo sa daigdig ay matamo ng mga taong nakikipagtunggali at dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkakahati-hati na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay lubusan nating maunawaan at maging lakas nawa ito ng ating pamilya upang buong tapang tayong pumanig kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa Kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating idulog sa Panginoon ang ating sariling mga panalangin at mga intensyon. Amang butihin, bigyan mo kami ng ibayong lakas sa aming pananampalataya upang magapi namin ang sanhi ng pagkawatak-watak sa aming sambayanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo, na sa salita at gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Bernardo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, ng kapulo ng langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaas.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, ng mga pinuno ng aming sambayanang Kristiyano, at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Bernardo, ni Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Iyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming
sala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaharian hanggang kailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng kababaang loob at kapayapaan sa inyong mga puso at may ngiti sa inyong mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng pagunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot niyang kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salita, nagkatawang tao at nabuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan. Pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Ikaapat, sa darating na August 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis
ay sa ikasyam ng umaga at ikalama ng hapon, kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula ikawalo ng umaga hanggang ikatlo ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni ikawalo ng umaga. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin ang naipagdiwang ang banal na misa, mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama sa panalangin sa umaga. Tayo po ngayon, nasa ika-20 araw na ng Agosto, pagunita kay San Bernardo, Abad at Pantas ng Simbahan. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya na may kagalakan. Awitan ng Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpan di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan, paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo ay naghahasik binhi sa kabukiran. Ito'y tinutubigan ng Diyos na mapagmahal. Padalang sikat araw upang binhi mag-uhay. Ulat hamog ay dulot, may hangin pang amihan. Siya ang manlilikha, lahat ay kanyang gawa. Malayo at malapit, di may kakaila. Kahit kulay ng rosas, liwanag man ng tala, siya ang nagbibigay, alay na pagpapala. Ganong pa kaya tayo na kanyang mga anak? Pagkain kaloob niya, bawat araw ay sapat. Kaya po aming Ama, sa iyo pasasalamat, sa buhay, kalusugat, biyayang natatanggap. Nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na. Tayo po'y magsiupo. Nahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka kaluluwa, gumising ka at magsaya. Gumising ka, tugtugin mo yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang diwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Panginoon, ika'y papurihin. Sa gitna ng mga hirang, pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, na darama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa langit ay ilagay mo ang taglay mong kabantugat,
Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa taglay mong kalakasan, kami sana ay iligtas, upang kaming iyong lingkod ay hindi na mapahamak. Dinggin mo ang dalangin ko, pagkat ako'y tumatawag. Sinabi nga nitong Diyos mula sa tronong luklukan, hahatiin ko ang sikyem bilang tanda ng tagumpay. Paghahati-hatiin ko ang sukot na kapatagan. Matapos na gawin ito'y ibibigay sa hinirang. Ang Galaad at Manases, dalawang dakong ito'y akin. Magsisilbing baluti ko itong lugar ng Efraim. Samantalang itong Juda ay setro't dadakilain. Ang Moab ay isang lugal na gagawin kong hugasan. Samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan. Akala ng Pilestia, tiyak siyang magdiriwang, sapagkat ang iniisip, ako'y pagtatagumpayan. Sino kaya ang sasama sa lakad ko, Panginoon? Sa lungsod na mayroong kuta, sino maghahatid ngayon? Sino kaya magdadala sa akin sa lupang Edom? Kung kami itinatakwil, hindi mo na alintana, paano ang hukbo namin kung ikaw ay di kasama? Ikaw? Okay. Kung kami ay tinakwil, hindi mo na alintana, paano ang hukbo naming ikaw ay di kasama? O Diyos, kami tulungan mo sa paglaban sa kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako'y handa na. Dinamtan ako ng Panginoon ng pagpapala at kaligtasan. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Anak ay dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Magsasalita ako upang lumakas ang loob ng Jerusalem, para ako'y tutugot hanggat hindi siya naililigtas, hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag, na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansa ay pawang makikita ang iyong tagumpay, at mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit, bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos, korona ng Panginoon na nakalulugod. Hindi ka natatawaging itinakwil. Nilunsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag sa iyo kinalulugdan ng Diyos, at ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa, pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo, at sa lupain mo siya ay magiging tulad ng asawa. At ikaw, Israel, ay tuturing niyang kasintahan. Ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo. Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal, gayon magagalak sa iyo ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. dinamtan ako ng Panginoon ng pagpapala at kaligtasan. Aking aawitan ng Diyos habang ako'y buhay. Magsiupo po. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo'y huwag kang mga hawak, kahit na kaninong di makapagliligtas. Kung sila'y mamamatay, balik sa likabok, anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoong umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan,
na lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naapi kung sila'y humatol, may pagkait handa sa mga nagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo, Sion, ay mananatili. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. aking aawitan ang Diyos habang ako'y buhay. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa sa sulat ng Deuteronomio. Dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos, liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ang aking mga labi laging aawit ng papuri. Habang ako'y nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Tayo po ay magsitayo. Papuring awit ni Zacarias. Tayo maglingkod sa Panginoon na may kabanalan habang tayo'y nabubuhay. Purihin ang Panginoon, Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan sa atin amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo maglingkod sa Panginoon na may kabanalan habang tayo'y nabubuhay. Nililiwanagan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang salita at tumawag tayo sa Kanya na may wagas na pag-ibig. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Pinagpala ka ang simula at wakas ng pananampalataya namin. Dahil tinawag mo kami mula sa kadiliman upang manahan sa liwanag na di nagmamaliw. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Tinulutan mong makakita ang bulag at ang bingi ay makarinig. Tulungan mo kami sa kawalan namin ng pananalig. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Panginoon, panatilihin kami kaisa mo sa pag-ibig at pagbuklurin ang aming pamayanan. Huwag hayaan kami ilayo sa isa't isa dahil sa alitan. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Dulutan kami ng lakas sa sandali ng tukso at tatag sa gitna ng pagsubok at sa panahon ng kasagana ay magkaroon ng kababaang loob. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan.
Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit. Para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansa at parokya ni Santo Padre Pio. Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami pakinggan. Sabay-sabay natin dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit, sa iyong tahanan sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagkadarang sa liwanag na ito ng ang abad ni San Bernardo, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabi mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas, na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, marami pong salamat. Naway patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon.